No show sa hearing si VP Sara. Pasok. Hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment hearing sa Kamara. Habang ang ilang kongresista tila ng asar pa. Nagpaon sila ng chichirya na patama sa kontrobersyal na Mary Grace Piatos. Di ba? Imaginein mo. Meron mga tatlong ulol. Tatlong gunggong, tatlong tarantado na congressman na hindi naman nanalo dahil sa mga pangalan nila. Binoto ba si Leila de Lima ng tao? Binoto ba si Chel Jokno ng tao? Binoto ba yung Sendenya ng tao? Hindi. Binoto yung party list nila. Kasi yung mga tao na yan, pucha, tumakbo nga sa Senado yan parehas eh. Tumakbo si Chel Jokno yan, si Leila de Lima. Pucha, hindi nga pumasok sa top 20 yan eh. So ibig sabihin, walang kwentang mga politiko ito para sila makabalik sa posisyon at gawing aso ng administrasyon, nilagay sila dyan sa mga party list na yan. Tapos nilagay sila sa number 1, para marami silang seat. O, di ba? Style nyo bulok eh. Ako, aatin ba ako sa ganyang hearing? Pucha yan, ganyan yung miyembro ng Committee on Justice, members of Committee of Justice, naglalabas ng mga ganyan. So, ibig sabihin, whether meron akong ebidensya o wala, itong tatlong gagong to, boboto to para ma-impeach ako. Ba't pa ako pupunta dyan? O, kanina, kada merong motion, merong isa na nag-o-object, lahat puros pabor. O, bakit pa ako pupunta dyan? Ganun din naman. Kahit anong ebidensya yung ipakita ko, pagbobotohan pa rin naman ako ng mga nandiyadyaan sa Kongreso. At pag pinagbotohan naman ako dyan sa Kongreso, hindi naman nila aaralin yung dala-dala kong ebidensya. Pagbobotohan nila, depende sa mga political leanings nila. O kung yung 50 na mga 50 na mga congressman na nandiyan dyan, nakita nyo naman, lahat sila bumoto na dapat ma-impeach si VP Sara. Bumoto rin sila nung nakaraang taon. Bakit pa ako pupunta dyan? Tanggap na ng taong bayan, tanggap na ng mga Duterte supporters, tanggap na rin ni Inday Sara na dyan sa Congress, talo na, matagal na si Inday Sara. Kaya nga sabi niya, I want bloodbath. Not there, but bloodbath in the impeachment court, which is the Senate. Dalhin na natin yan doon. Hindi kami sasagot sa inyo. We are not, hindi kami nagpapasailalim sa inyo. Wala kayong jurisdiction sa amin. Kung anong gusto nyo gawin sa kaso niyan, kung hindi nyo man i-dismiss yan, diretso nyo na yan sa Senado. Para pagdating sa Senado, maglaban-laban na tayo. Pupunta ka ba sa ganyang hearing? Itong tatlong ulul na ito, membro ng Committee on Justice, made up na yung kanilang utak. Sila mismo na mga taga-Committee on Justice, sila mismo yung nag-i-endorso ng mga grounds for impeachment, articles of impeachment laban kay Inday Sara. Dapat mali yun. Dapat bilang miyembro ng Committee on Justice, wala kayong bias. Dapat patas kayo. Paano kayo naging patas? Lahat kayo na nandiyan dyan, binabanatan nyo ng binabanatan si Inday. So pag pumunta si Inday dyan, anong gagawin nyo kay Inday? Di babanatan nyo siya ng babanatan, tapos pag sasagot siya, sabihin nyo, hindi ka pwedeng sumagot. Kailangan kami lang muna. Hindi ka pwedeng sumagot mga abogado mo, kailangan ikaw mismo. Pwede ba yun? So kayo mismo, ayaw nyong paatilin si Inday Sara dyan, tapos gusto nyo pumunta siya. Alam mo, bobo na lang ang pupunta dyan. Kung pupunta si Inday Sara dyan, napakatanga na lang niya. Pero kung ako kay Inday Sara, hindi naman siya tanga, pumunta siya dyan, asarin lang niya yung mga yan. Asarin lang niya. Pumunta siya dyan. Tapos, Inday Sara, ito yung mga grounds for impeachment sa'yo. Itong salin mo, ano masasabi mo rito? Sasagutin ko na yan sa Senado. Hindi, dito mo sagutin. Hindi nga sasagutin ko yan sa Senado. Hindi naman kayo korte. Hindi nga nag-iimbestiga kami. Ba't kayo nag-iimbestiga? Akala ko ba meron kayong probable cause? Ba't nag-iimbestiga pa kayo? Kung may probable cause kayo, dapat hindi na kayo nag-iimbestiga. Dapat dinadala nyo na yan sa korte. Sa korte na tayo mag-usap-usap. Di ba? Ito, ano masasabi mo rito? Wala. Nasagot ko na yan noong nakaraan. Sasagutin ko ulit yan sa proper forum, Senate. Doon ko lang yan sasagutin. Kung ako, ganun ang gagawin ko, mga-asar ako dyan. Di naman ako pwedeng ipakulong dyan. Bakit? Mo kayo ipapakulong. Di ba? Hinahamon ko nga kayo na dalhin nyo na yan sa impeachment court para doon na tayo magkita-kita di ba? Kayo talaga Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May pwesto, may nameplate at upuan ang House Justice Committee para kay Vice President Sara Duterte pero no show ang bise sa kanyang impeachment hearing. Nagpadala lang ng sulat ang legal counsel ni VP Sara na Fortune Narbasa and Salazar Law. Dito pinuna ng kampo ng bise ang sinabi ng chairperson ng komite na si Congresswoman Jervy Luistro na may tuturing daw na mini trial ang pagdinig ng Kamara. Unconstitutional o labag daw sa saligang batas yan. Senado lang daw kasi ang maaaring tumayong impeachment
impeachment court. O, totoo naman. Siya mismo ang nagsasabi, si Luistro mismo ang nagsasabi that they will have a mini trial. Mini trial? Is it part of that job of the Congress na magkaroon ng mini trial? No. The only trial na nagaganap sa impeachment is sa impeachment court. Ang Committee on Justice is not a court, is not an impeachment court. Ba't ka magkakaroon ng mini trial? Mini impeachment court ba kayo? Hindi. I-establish nyo lang yung sufficiency in form and substance. I-establish nyo lang yung probable cause. Hanggang dun lang kayo. Hindi kayo pwedeng mag-conduct ng mini trial. Oh. Hindi nyo nga alam kung ano yung trabaho ninyo eh. Tapos papatawag nyo si Inday Sara dyan. We believe that the committee really has no jurisdiction to conduct any form of trial. There was no disrespect intended because in fact we had responded to the invitation. Sa pahayag pa ng bise, pinababasura niya ang mga reklamo dahil kulang daw ang ebidensya. Welta naman ng mga miyembro ng House Justice Committee, erroneous o mali ang anilay palusot ng kampo ni VP Sara. Malinaw sa saligang batas at sa House Rules on Impeachment na may mandato ang komite na magsagawa ng pagdinig. Sa Article 11, Section 3.2 ng Konstitusyon, nakasaad na matapos ang hearing ng komite at ang botohan ng mayorya ng mga miyembro nito, kailangan isumite ang committee report sa loob ng 60 session days. Pwede kayo mag-committee report in aid of legislation. Ano ba kayo? In aid of legislation, pwede kayong magkaroon ng investigasyon in aid of legislation. Hindi pwede, hindi naman kayo korte. Ano ba naman yan? Ako nga, hindi ako abogado eh. Hindi ba? In aid of legislation. Dahil mga legislators kayo. Pagdating sa impeachment, ganun din. Hindi pa rin kayo pwedeng maglitis dahil hindi kayo impeachment court. Ang impeachment court, Senate, walang mini trial. Trial na kaagad. Ang trabaho ng Congress, hanapin kung may probable cause. Pag may probable cause, iaakyat sa plenaryo, pagbobotohan sa plenaryo, pag nakuha yung 2/3 ng vote or kung ilang thirds pa yan ng vote, pupunta na yan doon sa Senate. Tapos yung Senate, magdadamit sila ng kulay violet. Kulay maroon ba yun para silang mga Nazareno? O tapos, doon sila yung magsisilbing mga huwes. Mini trial by some members of the Justice Committee is intended only to make a distinction between the proceeding before the Justice Committee and the trial which will happen in the Senate. Oh, yun, sa Senate, hindi sa inyo. We are not holding trial. This is just a clarificatory hearing for the purpose of determining probable cause which will allow... So, determining probable cause. Oh, hindi mo ba kayang i-determine yung probable cause ayon sa mga ebidensya na meron yung mga members mo? Hindi mo ba kayang i-determine yung probable cause ayon doon sa mga ebidensya na ipinipresenta sa'yo noong mga nag-aakusa kay VP Sara? Hindi mo na actually kailangan pang tingnan whether si VP Sara ba ay kaya niyang ipagtanggol yung sarili niya o ipagtatanggol ba niya yung sarili niya. Just by looking at the evidence, ma-distinguish mo na may probable cause, tatayo ba ito sa korte? The fact na hindi nyo pa ito ipinapasa sa plenaryo, hindi nyo pa isinasara ito dyan, nahanap nyo na yung sufficiency in form and substance eh. Hanggat hindi nyo pa ipinapadala yan doon, ibig sabihin mahina yung kaso nyo. Kaya kayo nagkakandak ng another investigation or mini trial, it's because you want to get more information, you want to get more evidence para mas mapalakas yung kaso ninyo. 3 years nyo nang ginagawa yan eh. Hindi nyo pa kayang palakasin yung kaso nyo para dalhin yan doon. O sasabihin na naman nila, umiiwas si Inday Sara at ginagamit ang mga technicalities eklat-eklat. Ganun talaga. Ganun talaga. Hindi pwedeng putya yan. Hindi niya pwedeng gamitin yun. Dapat gamitin niya yun. Lahat ng paraan para may pagtanggol niya yung sarili niya, dapat gawin niya. At kung nakikita niya, yung mga technicalities ng mga kabulastugan ninyo, dapat talaga gamitin niya yan against you. And sabi ko nga sa inyo
Nanonood ang Korte Suprema dito at nakikita ng Korte Suprema yung mga argumento ninyo. Pucha yan, pag gumawa ng petisyon na naman yan sa Korte Suprema, sinabi na naman ng Korte Suprema na mali ang ginagawa nyo, mali ang ginawa nyo, bakit kayo nag-mini trial, hindi naman kayo korte, malinaw yan. Ano na naman yan? Depektibo na naman yung impeachment na yan. Patay na naman kayo, mag-iiyak na naman kayo. Idiretso nyo na. Sabi ko nga, kung ako ikaw, Luis Tre, tapos na usapan eh. Tapos na usapan. Diretso na natin doon. Hindi naman sumagot eh. May mga ebidensya naman tong mga ulaga na ito, mga nag-aakusa eh. O pabayaan na nila yung maglaban-laban sila doon sa Senado. Has to proceed to trial in the Senate. This particular position of the councils and of the Vice President herself is basically a legal word salad. Ibig sabihin po, wala po itong batayan sa katotohanan. Ito po ay legal na pagpapalusot. Legal naman pala eh. So if it's legal, if it's not illegal, then there's nothing wrong, Ridon. Bobo ka ba? Ina ka. Yung utak mo, anday mo ng utak, may utak ka na sa ulo, may utak ka pa sa pisngi, magkabila. Pero ang tanga-tanga mo pa rin. Hindi namin nakakalimutan, Ridon, na tinanggal ka ni Pangulong Duterte dahil kurakot ka. Kaya wala kang kredibilidad na mag-hearing o magdinig o question man lang patungkol sa pagiging kurakot at hindi pagtupad sa tungkulin dahil ginawa mo yan eh. Tinanggal ka nga noon dahil hindi ka nagtrabaho ng maayos, nagbiyahe ka lang hudas ka. Hindi namin makakalimutan yan, Ridon. Wala kang reputasyon. Sabina pa ng komite ang ilang testigo na kakailanganin sa paggulong ng impeachment hearing. Kabilang dyan ang umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ito talaga pinaka nakakatawa. Pero maganda yan. Sabi nga ni Panelo, hulog ng langit itong si Madriaga. Sa kaso ni Inday Sara, hulog ng langit yan. Pati si Attorney Gloria Camora ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Pinatatawag din si Attorney Michael Poa na dating Chief of Staff at Spokesperson ni VP Sara sa Department of Education. Yan ay kahit kasama si Poa sa listahan ng mga tatayong abogado ng bisis sa impeachment. Sagot ni Poa, I will wait for the subpoena. Titingnan ko kung ano yung laman ng subpoena, but definitely I'm willing to attend. No, wala akong any intention to evade. But I will go there as a resource person or witness, whatever they want to qualify or characterize it as such, and I will answer the questions as the best way I know how based on my personal knowledge. pinasasabi na rin ng komite ang mga dokumento sa Philippine Statistics Authority kaugnay sa mga taong tumanggap umano ng acknowledgement receipts ng DepEd at OVP. Kabilang na ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Tila may pasaring pangarya ng ilang kongresista. Diba? Tamo ang corny. Yan lang ang kaya nyong gawin, mang-asar. Itodo nyo na. Oo. Dahil si Inday Sara, ang dami nyo nang ginawa, ang tatanda nyo na, ang kukulubot na ng mga balat nyo. Si Inday Sara, beauty pa rin. Si Inday Sara, ang ganda-ganda pa rin. Si Inday Sara, petics. Walang dating yung mga ganyan. Yung mga pa-Mary Grace Piatos nyo, walang dating yan. Pagdating sa Senado, makikilala nyo sino talaga yung Mary Grace Piatos, mapapahiya kayo. Putang ina, baka magulat kayo. NPA pala, mga kakilala nyo pa. Ingat. Be careful what you wish for. Baka mamaya niyan, ano nyo pa yan, mga kanang kamay nyo pa dati, yung mga nagbibigay ng impormasyon patungkol sa mga komunista, yari kayo. Sige. Yan lang, pupunta ka sa hearing, ganyan ang aabutan mo, puro mga payaso, wag na uy. Good job, Inday Sara. Sabi ko nga sa iyo, Inday, nakita ko yung mga post ng social media, post ng mga mainstream media. Tangina, epektibo rin yung ginawa mong pag-deadma sa kanila. Bakit mo nga naman pag-aaksayahan ng panahon yung mga walang kwentang mga tao? Tama lang yan ginawa mo, Inday Sara, and we are proud of you. Ang talino mo talaga. Sa simpleng, hindi mo lang pagpunta sa imbitasyon nila, na nagsabugan ng mga utak nila. Hindi nila alam kung saan nila kukunin yung mga dagdag na ebidensya na kakailanganin nila para tumayo yung kaso nila dyan sa Senado. Tangina, kawawa itong mga ito, mga bossing. Binalandra ang kanilang baong pagkain. Hinihingi rin sa NBI ang record sa investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inaprubahan din ang mosyon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno para sa protective custody ni Madriaga. Magpapatuloy ang pagdinig na Ngayon, ang tanong, hanggang kailan ninyo yan bibitinin? Gustong-gusto na nga namin magpunta yan dyan sa ano eh. Kung hindi nyo naman i-dismiss yan, gusto namin mapunta na yan sa ano, mapunta na yan dyan sa, mapunta na yan kagad sa Senado para tapos na usapan.